meron pong I don't want to say fake news kasi hindi naman siya fake news. But meron nung bagong drama, no, bagong propaganda ay kinakalat po ngayon ng mga DDS. Lalo-lalo na po sa partido ni Chavit Singson. Nabasa ko lang itong balita na ito at inisip ko, why not let's make something out of this. Ito kasi ang Chabe ni Chavit. Chabe ni Chavit. Ito kasi ang sabi ni Chavit Singson kahapon. Ito mga babayan. Sabi niya, ayon sa balita ng balita, galit ang tao, sabi ni Chavit. Pinagbibitiw si PBBM para hindi magaya sa magulang. Mga babayan, it's been, this is not the first time na narinig po natin dito kay Chavit Singson na pinapababa niya sa posisyon si President Bongbong Marcos. Bakit hindi na lang ito si, why not? The best option is manahimik ka na lang, Chavit. Diba? Bakit hindi nila manahimik ito si Chavit Singson? Chavit, matanda ka na. Bilyonaryo ka na, marami ka nang nanakaw at wala ka sa posisyon para turuan kami, para lecturean kami tungkol sa pangungurakot. Oo, dahil ikaw mismo kurakot ka. Di ba? Alam naman natin na sa mga proyekto pa lang, sa mga rig bidding, nanalo itong si Chavit Singson ng bilyon-bilyon piso. But anyway, ito kasi sabi niya. Ito ay sabi sa balita, mga babayan. Nagbigay ng suhestyon si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa dapat gawin sa gitna ng talamak na korupsyon sa ilalim ng administrasyon ito, quote-unquote. Sabi daw sa latest episode ng The Big Story ng One News PH, hinimok ni Singson na magbitiw na sa posisyon si Marcos Jr. para hindi matulad sa tatay nitong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na pinatalsik ng taong bayan sa pamamagitan ng people power. Ito yata yung sinasabi nila na gagawin nila sa November 16, 17 at 18. Kasama ng Iglesia ni Cristo, Kingdom of Jesus Christ, KOJC at ang Jesus is Lord Movement, OJIN. Good luck. Good luck, sa totoo lang. Oo. Kasi maski doon sa loob ng grupo ng JIL, maski sa loob ng grupo ng Iglesia ni Cristo, may mga Marcos supporters. Pero syempre sa INC, hindi natin kahit Marcos supporters sila, sasama sila sa rally dahil yun ang inutos ng simbahan. But anyway, you know who you are at meron ho kayong sariling konsensya, may sarili ho kayong pag-iisip, so pwede ho kayong mag-decide para sa sarili nyo. Totoo ho yan. Ito ang sinabi naman ni Chavit Singson. Ang suggestion ko nga, kung magre-resign si BBM, mas maganda para hindi siya paalisin ng tao kagaya ng nangyayari sa mga parents niya, sabi niya. Dagdag pa niya, mas maganda, mas honorable kung mag-resign. Galit ang tao sa sobrang galit niyan, hindi natin alam ang mangyayari. Alam nyo mga kababayan, it is a misnomer para sabihin. Misnomer, ibig sabihin na maling pag-attribute, o maling pagsisi. Siguro yung pinakamagandang pinakamagandang explanation. Mali hong sabihin na nagagalit ang taong bayan kay PBBM. Dahil alam naman natin ang survey na sinabi na 80% or 83% if I'm not mistaken, 83% ng mga Pilipino ay gusto yung ginagawa ni PBBM dito sa flood control. Marami yung Pilipino ang gusto yung, wait lang, hanapin ko, wait, para lang masabi ko sa inyo na totoo yung sinasabi ko. Oo. Ayan, 83% mga kababayan. 83% ng mga Pilipino as of October 2025 ang nagsasabi na nagustuhan nila ang ginawa ni PBBM dito sa flood control. Oo, ito yun, Ayan, Yan. Taan natin. Ito na lang balita, mas maganda. Pero wait, bago natin puntahan yan. So, eto na nga, So maliho sabihin na nagagalit ang Pilipino kay Bongbong Marcos. Actually, magpapaita pa ako ng isa pa. Isa pang tao na gustong pag-resignin si PBBM. Ito si Jimmy Bondok. Si Let Me Be The One. Let me be the one to break it up. Sabi niya, Ginoong Pangulo, suntok sa buwan, ngunit may halong panalangin. Kung para sa bayan, bibitaw po ba kayo sa pwesto? Dahil ito ay nais naming hiningin. Kung bumitaw kayo sa pwesto, titigil ang lahat ng gulong ito. Kapag nag-resign si PBBM, titigil talaga kayo. Kayo nila Chavit. Titigil ka, tatahimik ka. Bakit?
Siyempre, uupo si Sarang presidente, tatahimik talaga kayo. Sira ulo pala to si Jimmy Bondoc eh. Natural. Di ba gusto nyo iupo si Sara Duterte? Kasi kayo yung umpisa, punot dulo ng gulong to. Kayo lang naman ang magulo eh. Kayo mga Duterte supporter. Oo, kayo lang ang magulo. Hindi kami nagkakagulo. Kayo lang. Kayo lang ang magulo dito, kayo mga Duterte supporter. In fact, kung tatahimik kayo, walang problema. Kung mananahimik kayong lahat, kung ititigil nyo yung mga parali-rally nyo na nagpupumilit kayo na magkaroon ng people power na hindi kayo sinasakyan ng taong bayan, dahil ayaw kayong sakyan ng taong bayan, guys. Ayaw kayong sakyan ng taong bayan. Kayo ng mga DDS at mga binayaran ng mga Duterte ang nakakaintindihan. Pero ang majority ng Pilipino ayaw sa inyo. Tingnan nyo mga kababayan, lilipas ang November 16, 17, 18, after nung 3 days na yon, si PBBM pa rin ang presidente. Legit. No joke. No joke. No joke. Si PBBM pa rin ang presidente. Alam niyo kung bakit? At ito yung sasabihin natin kay Jimmy Bondoc, dito kay Chavit Singson, at sa lahat ng DDS na makakarinig nitong video natin. Ito sasabihin ko sa inyo, walang galit ang taong bayan kay Bongbong Marcos. Kayo lang ang galit. Bakit? Kasi dinala yung tatay digong nyo dyan sa dahig, ipinakulong niya kasi mamamatay tao si Rodrigo Duterte. Pero ang Pilipino, hindi nagagalit kay PBBM. Oo, sabi po ng survey yan. Majority of Filipinos support PBBM's anti-corruption campaign. No joke yan. Oo, eto. Babasahin ko sa inyo para sobrang sakit at marinig nyo kung ano ang totoong boses ng taong bayan pagdating sa galit sa flood control. Amid an ongoing investigation into the ghost and anomalous flood control projects that also unearthed lapses in government public works, the citizenry is closely monitoring the developments behind the pressing national concern. This is reflected in the results of the Tugon ng Masa survey on the probe into corruption in government infrastructure projects held by Okta Research from September 25 to 30. Ano pong sabi ng survey? This survey notes 83% of respondents favoring the chief executive's decision to publicly expose corruption in government flood control projects, echoing the public's call for greater transparency and accountability in the management and utilization of public funds. Ito, 83%. Maski Mindanao, umagri kay PBBM dyan. Ay, ito yung tanong sa Tagalog. Ayan. Gaano kayo sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon sa desisyon ng Pangulo na isa publiko, malinaw ha, desisyon ng Pangulo na isa publiko ang katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura tulad ng flood control projects kahit na maaari itong magkaroon ng implikasyong politikal sa kanya. 83% sabi, wala kaming problema dyan. So na kanino ang galit ng taong bayan? Wala kay presidente. Wala kay PBBM. So, hindi siya dapat mag-resign. Diba? Ganoon lang naman kasimple yun eh. Kung hindi galit ang taong bayan kay PBBM, kanino nagagalit? Alam nyo mga kababayan, unti-unti na po kasing lumalabas ang katotohanan. Kaya itong mga Duterte enablers na to, itong mga Duterte politicians, yung mga politiko tulad ni Chavit Singson na nakinabang sa mga Duterte, tulad nito ni Jimmy Bondoc na na-appoint nung panahon ni Rodrigo Duterte, bilang sa PCSO sa somewhere. Somewhere siya na-appoint. Basta na-appoint siya, period. Etong mga to, nagbabayad ng utang na loob kay Rodrigo Duterte at sa pamilyang Duterte. Kaya hindi ho natin dapat pinapakinggan ang kanilang mga sinasabi. Yung kanilang lahat ng bukang bibig nila, wala nang ibang mabuti, wala nang ibang maganda kung hindi si Rodrigo Duterte. Pero mga kababayan, dito po sa issue ng flood control, unti-unti na pong lumalabas na ito po ay nag-umpisa sa panahon ni Rodrigo Duterte. Yung corruption po sa flood control ay nag-umpisa sa ilalim ng pagkapresidente ni Rodrigo Duterte. At nagpatuloy ito sa panahon ni PBBM. Nung nahuli na ni PBBM, sa kanya in-expose. Sabihin na naman ng mga DDS, nag-iimbento na naman. Bibigyan ko kayo ng halimbawa.
Dito po sa balita ng Inquirer noong November 5, 2025, ang title ay Ombudsman mentions Romualdez Escudero in talks of next RAPS. O, pag kung babasahin nyo ito, may party ho dito, makikita nyo. Dito sa, yung cash trail, ayan. Diyan sa cash trail. Dito, sinabi ni Ombudsman Remulla na nakita na nila ang paper trail o ang cash trail ng korupsyon sa flood control program. Nakita na nila, nahuli na nila. Siguro sa pamamagitan ng AMLA. Okay. Ngayon, dito po, sa press con na ito, nung nabanggit itong cash trail, natanong din si Babe Singson, dating DPWH Secretary nung panahon ni Pinoy. Sabi ni Babe Singson, nung siya ay tinanong kung hanggang saan ba patungo itong investigasyon na to. Ang sabi niya, Singson said their investigation into the anomalies in flood control projects would go wherever it leads them. Etong matindi. It started way back. It started in tiny bits in 2018. Started to grow. When they perfected the system, it started in tremendous leaps and bounds. The fact is that congressmen and senators are told by the DPWH on which district they can lay down their SOPs. It is clear as day. People were involved in the connivance that really brought this whole government machinery system to total breakdown. Oh. Anong sinabi ng ICI, mga kababayan, sa kanilang investigasyon? Huli. Nag-umpisa daw ito noong 2018. At nung na-perfect na nila ang sistema, ano yung sistema? Nung insertions. Si DPWH, tatawag kay congressman, tatawag kay senator, kung gusto nyo ng SOP, bagsakan nyo na kami dito ng proyekto. Dito kayo magbagsak. Bagsak kayo sa Cebu. Magbagsak kayo sa Bulacan. Magbagsak kayo sa Sorsogon. Ayun. Nag-umpisa yan noong 2018. O ngayon, mga kababayan, hindi pa dito natatapos ang kwento. Okay. Netong nakaraan, nagkaroon ng bagyo. Di ba dalawa? Bagyong Tino tsaka Bagyong Uwang. Ngayon, mga kababayan, si Bagyong Tino, nanalasa siya sa may southern part ng ating bansa, sa may bandang Visayas. At ang isa ho sa pinakamatinding tinamaan ay ang Cebu. Isa ho sa pinakamatinding tinamaan. Ngayon po, ang governor po ng Cebu, na si Pam Baricuatro, ay nagsalita. Sabi niya, 26 billion pesos ang budget ng Cebu City sa flood control, pero ito binaha pa rin kami, sabi ni Pam Baricuatro. Tapos na-interview siya ni Karen Davila. At tinanong siya kung si Pam Baricuatro ba mismo natuklasan niya kung merong ghost project o substandard project sa kanilang lugar sa Cebu City at sa Cebu Province. Anong sinabi niya? Meron daw. Meron daw. At nung tinanong kung kailan na-construct o kung kailan na budget ang mga flood control programs na to, anong sinabi ni Pam Baricuatro? Cebu Governor Pam Baricuatro nagpahayag ng pagkadismaya sa 26 billion peso flood control project sa Cebu noong 2019. Imagine, 2019 pa, may ghost project na dyan sa Cebu. 2019 pa. Panahon pa ni Rodrigo Duterte. Kaya nga mga kababayan, kung pag-aaralan nyo, kung titignan nyo yung mga date, yung mga taon, sabi ni Babe Singson, 2018, nag-umpisa na sila. 2019, we're already talking about 26 billion pesos na kinikickback nung panahon ni Rodrigo Duterte. So anong ibig sabihin? Na-perfect na nila nung 2019 ang sistema ng korupsyon sa flood control. Isa ho ito sa mga na-expose ngayon dahil sa ICI, dahil sa mga ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Maski nga si Rodrigo Duterte, umamin siya na may mga ghost projects sa DPWH noong 2020. Meron ba kayo nakita investigasyon? Wala. Ano pa natuklasan ni Pam Baricuatro? Etong sabi. Noong 2017, mga kababayan,
inannounce po ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas noong August 24, 2017 na nagkaroon ng flood control master plan ang Cebu City. Actually, hindi lang Cebu City, the Metro Cebu. Oo. At ang tawag dito ay ang Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage System Master Plan at nagkakahalaga ito ng 33.5 billion pesos. Ang sabi nila, 2017, nabudgetan na yan, 2017. Pero, ano nangyari? Puro ghost project. Walang nangyari. Anong sinabi ni Pambari 4? Nagre-reklamo siya eh. The catastrophe could have been prevented if the Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage Master Plan had been executed years ago. Kailan yung years ago? 2017! What happened to the Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage Master Plan? It was approved years ago with a clear promise to safeguard Cebu from disaster. If it was not executed, we must know why. At tanongin mo si Rodrigo Duterte. Alam nyo mga babayan, ang matindi dito kay Pambari 4, yan, DDS yan. Sinasampal na siya ng katotohanan pero hanggang ngayon DDS pa rin siya. Na yung problema ng flood control sa Cebu Island, sa Cebu, ay nag-umpisa nung panahon ni Rodrigo Duterte pero in denial pa rin ang governor. Bakit? Kasi DDS siya. Tingnan nyo yung nilagay yung governor dyan sa Cebu. Tingnan nyo yung nilagay yung governor dyan sa Cebu. Naglagay kayo ng DDS na governor. Ayan, yung DDS na governor nyo in denial sa kasalanan ni Rodrigo Duterte. Diba? You chose your poison. You made your bed, now you lie in it.